Isang barko ng China Coast Guard ang namonitor na nagsasagawa ng intrusive patrol malapit sa Manila Bay. A China Coast Guard ship was spotted cruising outside Manila Bay on Thursday morning, July 25. Noong Huwebes ng umaga, July 25, 2024, ayon sa isang maritime monitoring expert, sa isang post ng dating opisyal ng United Air Force at dating defense attaché na si Ray Powell, na isa pang Chinese vessel ang pinatay ang Automatic Information System o AIS transponder nito para maiwasan ang detection mula noong July 22, 2024. Ang mapanghimasok na patrol ng China ay nagpapatuloy sa paglalayag ng China Coast Guard 3301 sa labas ng Manila Bay. Sinabi ng Philippine Coast Guard na natukoy nila ang parehong barko ng China na bumibiyahe sa layong 62.8 nautical miles kanluran ng Capones Island, Zambales. Umalis ang CCG 3301 mula sa Bao de Masinloc noong July 21, 2024 at patungo ang direksyon sa El Nido, Palawan, kung saan sumali ito sa Zhao-Tim class CCG 3105 noong July 23, 2024 at lumipat ito sa hilagang silangan ng Recto Bank at nanatili doon isang araw bago magpatuloy patungo sa kasalukuyang lokasyon nito. Samantala, ang CCG 3105 na nakaranas ng irregular na AIS transmission mula noong July 22, 2024 ay hindi na nagpakita ng makabuluhang paggalaw at nanatiling sa 64.5 nautical miles ang layo mula nito sa Tipuan, El Nido, Palawan. Mas naging maagap ngayon ang Philippine Coast Guard gamit ang teknolohiya ng Dark Vessel Detection ng Canada ay na-detect nila ang Shusha Class 2 ng China Coast Guard na may bow number na 3301 na naglayag malapit sa ating katubigan, 62.8 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng malawakang pang-aangkin ng Beijing sa South China Sea na ang mga bahagi nito ay nagsasapawan sa West Philippine Sea. Sa unang bahagi ng linggong ito, inulat ng Department of Foreign Affairs na ang Pilipinas at China ay nagkasundo sa isang kaayusan na maiwasan ang mga alitan. Ang hakbang ay naglalayong mabawasan ang tensyon matapos ang marahas na paghaharap noong nakarang buwan sa Ayungin Shoal na sakop ng Pilipinas na inaangkin naman ng Beijing. Ang magkabilang panig ay naglatag ng isang hanay ng mga pinagkasundoang prinsipyo at kaayusan sa shoal na kilala rin sa international na pangalan nito na Second Thomas Shoal at tinatawag na Renai-Jiao ng mga Inchik sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Ang South China Sea ay isang conduit para sa higit na 3 trilyong dolyar sa taunang ship commerce. Bukod sa Pilipinas, ang China ay may pagkakapatong na claim sa lugar kasama ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei. Sa inyong palagay kakwento, dapat pa bang magtiwala ang ating gobyerno sa aksyon ng China? Sa kabila na meron ng pinagkasunduan ang dalawang panig, ay patuloy pa din silang nanghihimasok sa katubigan na sakop ng Pilipinas. Ano ang inyong komento? Kung nagustuhan mo ang ating topic at para di ka mahuli sa ating mga video upload, mag-subscribe ka na at pakilike na din ng video nito. Maraming salamat!